Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasyasat worldwide, lalong-lalo na yung mga nasa industriya ng kagwardyahan na tropa natin. This time, let us recap our discussion about the essential traits for security practitioners o worker. No? So, meron tayo kasing tinalakay na sa 20 yun. Kaya, isa-summarize natin. Okay, so ang una na katangian is yung knowledge o kaalaman, sapat na kaalaman. Basta tandaan dito, no, just remember the old saying that knowledge is power. Iba kasi ang may alam, no. Pag alam mo lahat sa industriya, no, tungkol sa trabaho mo, ay napakalaking bagay yun, magagamit mo ang kaalaman na yan. Number 2 is yung responsibility. Alam naman natin na pag ikaw ay security, ikaw yung tagapangalaga, diba, tagapagpatupad ng batas, so dapat you are responsible enough doon sa trabaho na ibinibigay sa'yo. Number 3, trustworthy, no? Siyempre, para maging responsable ka at magampanan mo ng maayos yung trabaho mo, ay kailangan ikaw ay mapagkakatiwalaan, di ba? Hindi ka dapat bantay sa lakay. Pang-apat is yung disiplina, kailangan, di ba? Proper conduct under all conditions. Take note of that, di ba? Kailangan disiplinado tayo, doktrinado tayo, no, sa loob at labas ng ating trabaho. Ang susunod ay ang honesty. Ganun din lang yun sa trustworthy, di ba? Ang importante sa security guard ay talagang hindi tayo dapat magiging sinungaling, no? Although may pagkakataon kasi dyan, no? Depende yan sa instruction ng iyong agency at kliyente, pero siyempre itong katapatan ay napakahalaga. Vigilance, kailangan din kayong mapagmatsyag, di ba? And speaking of vigilance, para ikaw ay mapagmatsyag, take note na hindi lang physical na liksi, di ba? Physical na galaw ng katawan, dapat meron ka ding talas ng isipan, at saka siyempre yung spiritual aspect meron ka din, di ba? Para ikaw ay magiging mapagmatsyag. Ganun din itong alertness, no? Kasi interrelated itong dalawa, yung pagiging alisto. Siyempre, hindi ka magiging mapagmatsyag pag hindi ka alisto. Ganun din. Hindi ka rin alisto kung hindi ka magiging mapagmatsyag. Ang susunod, yung courtesy, yung pagkamagalang. No? Remember that we are frontliners. No? At any given time, kailangan magalang tayo. Kahit tayo yung pulis, tagapagpatupad ng batas doon sa establishmentong binabantayan natin, it doesn't mean na brusko tayo. Kailangan pa rin na tayo na magiging magalang. No, yun yung proper na way na magpatupad at magbantay dyan sa pisto natin. Industrious, dahil multitasking tayo, hindi tayo dapat nagsasawa, di ba? Kailangan tayong masipag, no? Sapagkat yun ang isa din sa fundamental, no, na requirement ng gwardiya. Kasi pag tatamad-tamad ka, magkakaroon ka ng maraming bulilyaso, makaka-encounter ka. Din yung obedient, ganun din, kailangan masunurin ang security practitioner, diba? Para tayo maging doktrinado. Yung humility, kailangan din meron low profile tayo lagi, hindi tayo dapat mayabang, hindi tayo dapat maangas, diba? Pero siyempre, hindi ibig sabihin no na hindi natin ginagawa, no, kahit tinatakot tayo, maging mahinahon lang tayo, pero implement natin kung ano yung dapat natin i-implement. Tamang katwiran lang, di ba? Then yung courage, di ba? Sa trabaho natin bilang security practitioner, ang daming takot na dumarating. Kaya nga kailangan meron tayong sapat na kaalaman. Kasi yun yung isang sikreto para malabanan natin ang takot sa ating trabaho. Perseverance, yan, kailangan matyaga din tayo. And don't you know guys, na biblical itong perseverance, no? So nabanggit din naman natin na doon sa ating talakayan, no, pagdating sa perseverance, na
kung bakit ito nagiging biblical. Pero siyempre doon nga nahango yung lumang kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga. At alam naman natin, pag wala ka talagang tiyaga, walang mangyayari. Di ba? Hindi ka magiging successful. Then, kailangan din natin yung resilience. Kailangan tayong matatag. Di ba? Kasi pag hindi tayo matatag, walang mangyayari. Ang katatagan, no, is hindi lang yung ano bang tawag doon? Ang katatagan, kasama doon kung paano tayo mag-recover. Kasi minsan talaga, gaano man kadami ang ating depensa, minsan napapasok tayo, minsan nagkakaroon tayo ng problema. Pero ang importante is kung paano mo i-recover yung pagkakamali mo. No, kasama yun sa katatagan. Din yung resourcefulness, kailangan madiskarte ka sa Tagalog. Again, para madiskarte ka, kailangan meron kang sapat na kaalaman. Initiative, no, itong initiative, no, this is the ability to do or execute dynasties acts in unassisted ways, even in the absence of instruction. Kaya ito sinasabi ko, native talent, itong initiative. Then cautious, kailangan lagi tayong maingat kasi siyempre bilang tagapagpatupad ng batas, kailangan natin gagawin yun. No, gaya ng binanggit ko sa pagpapatupad ng batas para tayo ay maging maingat, definitely hindi nga tayo padalos-dalos, pero siyempre sundin lang natin kung ano yung nandun, kung ano yung batas at yung process flow. Pag nandyan kasi yung batas, nandyan yung implementing rules and regulations, di ba? Yung process flow sundin natin para hindi tayo makuryente, di ba? Magagawa natin kung ano yung tama. Din yung innovative, yan, kailangan din ang security ay makabago. Diba? Pagiging makabago, pagiging updated sa lahat ng security trends. Kaya sinabi ko, magpakadunong kayo. Huwag nyong hayaan, no? na may iwanan kayo ng pagkakataon. Siyempre, there are so many ways to do that. No? Mag-training, marami naman. No? Magsaliksik, and so on and so forth. Diba? Then, yung accountable, diba? Kasi meron tayong responsibility, beyond responsibility, nandun yung accountability. Kaya nga kailangan mag-ingat din tayo kasi siyempre meron nakaatang sa atin na responsibilidad, no? Na kailangan gampanan, di ba? Dahil pag hindi natin nagampanan yun, hindi natin yun na isagawa ng maayos at mahusay, accountable tayo kung ano man yung mangyari. Kung may pagkukulang tayo, siyempre definitely magkakaroon yun ng kaparusahan. No, kaya kailangan talagang mag-ingat. Then ang panghuli is yung respect to authority. Kailangan yung paggalang. Kailangan tayong nandun sa tamang doktrina. Importante kasi yun. Diba? Kasi minsan magkakaroon tayo ng mga weak leader, pero kahit weak yung leader natin, kung doktrinado tayo, diba? At meron tayong paggalang sa otoridad na isinasagawa ng pamunuan, di ba, ng destacamento, pamunuan ng kliyente at agency, siyempre magagampanan natin ng maayos at mahusay ang ating trabaho. Kaya mahalaga yon. No, anyway guys, no, itong 20 na ito ay interrelated to each other, intertwined. Di ba, nagtutulong-tulong diyan. No, kung mawawala yung isa, siyempre magkakaroon ng okay naman, pero mas maganda na ito dapat ay magsama-sama. At itong mga mahalagang katangian na ito, no, kailangang gawin, di ba? Hindi yung hindi lang, no? Dahil siyempre ito ay yung kagustuhan na makapagbigay ng maayos at mahusay na serbisyo. No, bakos ito talaga ay pangangailangan, no? These are necessities. Kailangan yun, no, para magiging epektibo at efficient ka doon sa loob ng iyong trabaho, no? Tandaan na anuman ang galing natin, diba, anuman ang kaalaman natin, kung siyempre hindi blended itong mga katangian na ito doon sa galing natin, sa talino natin, din wala din mangyayari. Kailangan itong blended doon sa kagalingan natin. Kasi siyempre ito ay mga katangian na nagsisilbing
pundasyon, di ba? Para tayo ay magiging maayos na tao, no? At profesional na security practitioner. So, hanggang sa muli, ang susunod nating talakayan is yung mga advanced learning naman na tapos na tayo dito sa mga basic. Actually, isa ito sa mga basic na mga fundamental learning, but I still preferred to discuss this dahil siyempre pag kinalimutan kasi natin yung basic, makukuryente tayo, no? Napakahalaga kasi ang basic learning sa ating lahat. So hanggang sa muli.